hindi ho yan binilang doon. So, yung akin, and then in another ballot, I overvoted. 13 ho ang binoto ko. According to their DESOPEC dito, dapat hindi binabasa. Nako! Pero yung aking overvote, binasa. Grabe, pinagkaguluhan ho itong si Vice President Sara Duterte at mamaya ho papanoorin ho natin ang mga talumpati ng ating mga kandidato dyan sa PDP laban sa naging rally dyan sa Cainta, Rizal kagabi. Ito ho mga kababayan, ibang klase ho talaga itong si VP. Ito ho yung mga bagay-bagay na hindi mararanasan nitong si Marcos Jr. Ha? Oh, ayan oh, grabe, uma-accent pa yung... Oh, meron pa akong pa-welcome dito kay VP Sara. Ibang klase oh. Si Marcos Jr., sa 6 na taon niyang pagiging presidente, hindi niya ho mararanasan yung ganyang katinding, ganyang kainit na pagsalubong. Sa kahit saang parte man siya ng Pilipinas pumunta, hindi ho niya mararanasan to. Ibang klase ho, nakakakilabot naman ho talaga ang ginawang pagsalubong dito kay Vice President Sara Duterte. Ayan na ho. Ayan ho ang sasakyan nitong si VP Sara. Tingnan nyo ho mga kababayan, kikilabutan ho kayo sigurado. Ayan ho mga kababayan, yung kanyang mga security ho siguro yung mahabol na yun. Saanin ba dyan si VP? Yan sa black o dyan sa white? Ito ho. Ito sa primero? Nako. Ala si Kati Ken! Nako! Ayan na, nagkagulo na. Yan na nga pa sinasabi natin. Pinagkaguluhan no ang ating Vice President. Ibang klase. Meron ka ba niyan, Marcos Jr.? Kung wala ka niyan, magpapulburan test ka. Baka sakali, pagkaguluhan ka din. Ibang klase naman yan, no? Talaga namang nakaka-good vibes, ayan, talagang yung pagmamahal kay Vice President Sara Duterte ng ating mga kababayan. Kaya nga, kalmahan nyo lang ho. Huwag ho kayong masyadong mainit sa social media. Hayaan nyo ho silang magbakbakan, hayaan nyo ho silang magsirahan. Pero sigurado dito, mahal ng sambayan ng Pilipino ito si VP Sara. Roy. Grabe oh. Ibang klase. Nakakagigil. Wala tinatakbuhan si VP Hindi siya tumatakbo ng pagka-senador sa kung ano pa mang pwesto sa pamahalaan ngayon 2025 midterm election. Vice President siya. Hindi siya nangangampanya. Nandyan lang siya para sumuporta doon sa kanyang mga kandidato. Pero wala siyang pwestong tinatakbuhan. Okay? Malinaw yun. Pero pinagkakaguluhan talaga itong si Vice President Sara Duterte. Luyo natin. Ito. Grabe, nakakakilabot naman talaga kung ganong katindi, no? Talagang kinuyog, dinumog itong si Vice President Sara Duterte. Kaya naman, Marcos Jr., kung gusto mong pagkaguluhan ka rin ng ganyan ang ating mga kababayan, magpapulburintes ka, ganun lang kadali. Yung interview ni Auntie Claire mamaya na yun. Napakarami na naman kabalbalan na banat nitong si Auntie Claire dito kay Vice President Sara Duterte. Dito sa bahagi ng video natin na to, nako, ito mga kababayan, matindi ito. Sa Comelec, meron na naman mga hokus-pokus na nangyayari, mantakin nyo yun. Bumoto ng lampas 13, binasa pa rin ng makina. Kaya palsipikado talaga yan. Yan na nga ba sinasabi natin. Kaya kailanman, hindi tayo, hindi tayo pabor dyan sa automated. Hybrid. Period. Magkakaroon ng tarahan, magkakaroon ng automated, yung tipong mabilis ang bilangan. Pero dapat, yung bilang dyan sa automated, nagtatali doon sa bilang sa mga porsyento. Hayaan natin. Yung mga magbibilang, yung mga watcher, di naman kayo magbabayad yan. Comelec ang magbabayad yan, yung mga kandidato, merong kanya-kanyang watcher. Hayaan nyo silang gumastos, pero dapat sigurado dito, mabilang ng tama ang boto.
Kasi tayo dito sigurado na yung ating mga kandidato sa papalapit na eleksyon, siguradong malakas ho yan. Mananalo ho yan kung di lang dadayain. Pagdating, kahit saan ho natin dalhin yung mga yan, mapatalumpati, sa mga kasalukuyang issue, magkaroon ng debate, senatorial debate, kaya hong humarap ng mga yan. Di ho ba kayo nagtataka ngayong mga panahon na to? Hindi na ho nasundan yung sa GMA. Bakit? Kasi ho, mabubulgar na mga walang alam, mga uto-uto ni Marcos Jr. ang kanyang mga kandidato ngayong midterm election. Mga walang yagba ba? Hindi ko kagaya ng ating mga kandidato, yung si Kong Dante, di pa kandidato, bumibira na yan. Ito, dito tayo kay ano ba to? Ano ba pangalan nitong si Attorney Eileen Lisada. Basahin mo muna natin itong post. Ito mga kababayan, itong si ACE-COM PP CRB spokesperson, Attorney Eileen Lisada. Human iyang siguyan nga ang overvote OG 13 kasenador atol sa final testing and sealing ng automated counting machine sa Davao City National High School. Apan gibasa ang 12 kakandidat kasenador. Naku, yari tayo dyan. Di ko natin naintindihan pero sana tama yung pagkakabanat natin, no? Pero kung di man, ito ho, pakinggan nyo lang muna din ako. Kasi check natin yung machines. When we did this in the con before with Chair George, when I shaded dalawang numbers, names, hindi ho yan binilang doon. So, yung akin, and then in another ballot, I overvoted. 13 ho ang binoto ko. According to their DESOTEC dito, dapat hindi binabasa. Nako! Pero yung aking overvote, binasa. Dapat pagka overvote, automatic, hindi na valid yung balota na yan. Wala nang babasahin dyan ang makina. Pero binasa pa rin. Yan na nga ba sinasabi natin, mga hokus-pokus nangyayari na ho. Paano ba yan? Chairman George Garcia, kala ko bang mapagkakatiwalaan niyang ating 2025 midterm election? Marami ko kayong dapat ipaliwanag dito sa ibinulgar na to ng tagapagsalita ng COMPPCRB na kung saan binasa pa rin kahit na nag-overvote. Naku po yan tayo. Yung only 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 names I overvoted, pero 13. So sabi ko, sino ngayon ang nagde-decide na from 13 going 12 at sino ang hindi kasama sa 12 ko. So I requested the DESO to request for an overvoting of all. Tinanan natin yung kanilang mga machines dito. Kasi how come in that one, it was fine. Dito how come, sabi ng DESOTEC, it should not read overvote. Sayang yung boto mo doon. But they're reading it. Dito, 13 ang nilagay ko. Pero binasa nga 12. Nako! 13 ang binoto, binasa 12. Chairman George! And then, ang aking mga linya, meron akong box, may diagonal, merong dot, merong star, and yung mga ganyang shading, yung dalawang sobra. So, yun ang question ko ngayon. Kaya nga buti naman tayong FPS. We requested the DESO to test all machines and let us do an overvoting. Dapat hindi binabasa. So, paano yan, ma'am? What will be action taken on that? They will, kaya nga ito, so they will put that in the minutes. Sila ang magre-report sa kami naman, I will report to PCRB. So, how can we make sure, ma'am, na hindi mangyayari yan on the day of the election? Yan ang problema natin dyan. Bakit kung kailan kung kailan ka magji-jeps, kung ka maghahanap ng panghugas, maliho yan. Ang pangit ng analogy natin, ang baho, pero okay na ho yun. Meron kasabihan ganun. Hindi pwede yung kung kailan ka magji-jeps,
Doon ka maghahanap ng panghugas mo. Hindi ho ganun yun. Ngayon ho, ganito nangyayari. Kung kailan malapit na eleksyon, doon ho natin sinusolusyonan itong mga problema na dapat naman ginawa natin nung 3 buwan, 4 na buwan, 1 taon pa dapat ang eleksyon na yan. Anong ginagawa ni George Garcia? Inahabol din yung mga nagsasalita laban sa sa Comelec. Si Attorney Respicio, yun na lang ba talaga mangyayari dito sa bansa na to? Wala na hong ginagawang kamalian ng pamahalaan. Tignan nyo, sa kung ano-anong inaatupang nyo dyan sa Comelec. Ngayon, merong X, merong star, merong guhit, binibilang pa rin. Napakalinaw ng instruction. I-shade ang bilog na korting itlog. Di ba ganun yun? Hindi sinabing X, hindi sinabing guhitan. Yung instruction para yung habang sinishade mo, dahan-dahan, nakikita mo ang pangalan. So kung hindi ka talaga sigurado dyan, hindi mo meron kang chance para, di ba, palitan yan, baguhin yan, di ba? Ganun ho yun. Pero dito kahit tuldok, binabasa. Ang pagbasa ba, nakaprogram na ang mga machine na yan, na kahit sino pang iboto mo, kahit anong pindot-pindot pa, anong tuldok-tuldok pa yan, yun pa rin ang iboboto ng mga makina na yan. Ako, Chairman George Garcia, dami mong problema. Una, nakakonekta sa internet ang mga computer na yan, ang mga vote counting machine na yan, di ba? Bawal, di ho tama yun. Kahit sa Amerika, meron ho tayo napanood na video, kinwestiyon ho nila yan sa kanilang automated voting, yung nakakonekta sa internet. Bawal ho yun, di ho pwedeng ganon. Dapat pag magsisend na lang, magta-transmit na lang ng resulta o ng mga nakuwang boto ng kada makina. Hindi ho yung habang bumuboto ka, ang hirap kasi tayo kasi hindi ho talaga tayo tiwala sa mga computer na yan. Kahit ano pang computer, pwedeng makompromiso yan. Kahit ano pang siguridad yan. Basta computer yan. Pag meron talagang nagkaroon ng pagkakataon, napasukan yan, yari na ho tayo. Kaya ang atin dito, dapat talaga magkaroon ng hybrid. Magkakaroon ng tarahan, magkakaroon ng automated. Ngayon, merong nagreklamo sa isang munisipalidad, nanalo ako, dinaya ako. Ayan, ay yung resulta, nagkatarahan, meron kang watcher dyan, nakikita yung pangalan binabasa habang binibilang. Di ba, meron, tama naman, di ba, babasahin. Itong si Jose, tatarahan yan, isa. Nandoon ang watcher mo, kaya hindi ka pwedeng dayain. Di ba, ganun ho yun mga kababayan. Yun na nga ho problema natin. Maila-live stream pa yan sa online. Yung pagbilang ng boto, kahit na mamatay ang power, recorded yan, hindi kagaya ng unang panahon na paliwanagan na lang na mata tapos sabay kandila na lang pagka merong nangyari, naka-ready na yung mga flashlight. Hindi ganoon. Ngayon talagang high-tech na. Kaya pagka nagkaroon ng tarahan, mahihirapan yung dayaan. Itanong natin sa kanilang lahat ngayon kasi we want to test the machines here at least test natin yung overvoting. Kasi natataka ako, di ba, merong A hanggang letter V. Kasi yung last na candidate na V. Napasok siya dito, pero sino nawala, parang ganyan ba, ang ating chooses na ang 12 po ay ito. Ayun na nga, ang bottom line dito, kung kailan malapit na ang eleksyon, ilang araw, 6 na araw bago eleksyon, doon natin rin-resolve yung mga problema na yan na dapat sana noon pa man, ginawa na ng, sinubukan na, tinesting na. Bago ibida nito si George Garcia ang ating gagamiting bagong sistema. Kasi nung nakalipas na taon, kung di tayo nagkakamali, Smartmatic pa rin tayo, Smart Magic kung tawagin. O ngayon, iba na ho, Miro system na tayo ngayon. Miro system na ho tayo ngayon. Ngayon, kung kailan 6 na araw bago election, ito uploaded to 1 hour ago. Ang nag-upload nito si Jandy Esteban, siya ho nag-upload nito. Kaya malaki hong problema natin dito sa election na to. Ang dami na nga ho nating nababalitaan. Daragdag pa tong si Madam na 13 binoto. Ngayon, hindi malaman kung doon sa 13, sino ba ang binoto ng makina doon? Sino bang pinagpilian niya na pang 12? Kasi 13 yun. So, decision na ng makina kung sino mapipili nung 12. Ganun ba yun? Kawawa naman yung pang 13.
Kung yun pa naman talaga ang bet na bet niya, di ba? Kunyari, si Congressman Rodante Marcoleta yung pang-13, hindi siya pinili ng makina. Kawawa naman si Kong Dante. Pero yung sa puso ng bumuboto, yung si Congressman Rodante Marcoleta, di naman kaya, yang si Attorney Jimmy Bondo, kaya si Pastor Apollo C. Cabuloy. Di ba? Kawawa naman yung mga kandidato natin. Nagkamali, naisama yung pangalan nitong si Attorney Gregona, ay itong si Senator Gregonasan, naisig niya, yan, shade, nakalimutan niya, 12 lang pala, nadagdagan niya. Pang-13, yang si, sabihin na natin, yan si